Muran versus Rain, Muran versus Yamza, Yamza versus Rain, Yamza versus Adalman, at sisimulan na nila Clayman ang pagsil sa pinto patungo sa underworld na nagbukas sa Forest of Jura. Kaya simulan na natin ang chapter 10 up to chapter 11. At kung bago ka lamang sa aking channel at gusto mong masubaybayan ang manga ng anime na ito, ay mag-subscribe at i-hit mo na ang notification bell o kaya naman mag-follow ka na sa aking page at magsimula na tayo. Let's go! Sinabi ni Miura na bumalik na sila sa pagsasanay at pagtatanong nito kung hindi ba magpapalit ng kasuotan si Rain, pero dahil walang balak si Rain ay inutusan niya ito na magpalit ng kasuotan. Sa isip ni Rain na hindi siya makapaniwala na madali iyon sinabi sa kanya ni Muran dahil kung si Misery daw ang nakapansin ay siguradong susukuan siya nito, kung kaya't na-realize niya na hindi pwedeng maliitin si Muran. Nang sila ay makarating sa battleground ay sinabi ni Rain na madali lamang magpalit ng kasuotan gamit ang kanyang magic, at sagot ni Muran na dapat ay ginawa niya na ito agad kanina bago pa niya ito utusan, habang sa isip ni Rain na piling niya ay bumaba ang kanyang posisyon. Sinabi naman ni Yamza na siya ay kumakampi ng bahagya kay Rain dahil tinuturuan siya nito ng mahika, at sagot ni Rain na ang kanyang magic ang pinakamalakas kung kaya't hindi na kailangan pa ang tulong ni Muran, habang sa isip ni Adalman na bakit siya naparoon. Tanong ni Muran kung anong klaseng magic magaling si Rain, at sagot ni Rain na pagdating sa mahika ang opensa ang pinakamagandang matutunan. Dahil isang swordsman daw si Yamza ay binabalak niya itong turuan ng Mirage kung saan isa itong support magic, habang sa isip ni Miura na isang demon si Rain kung saan ang mga demon ay magaling sa paggamit ng magic. Hindi raw siya papayag na maliitin ang support magic kung saan siya magaling, samantalang sa isip ni Rain na kahit si Misery ay hindi pa siya napagalitan, at kung hindi niya ipapakita kung sino ang dapat na mas mataas sa kanila ni Miura ay magiging problema ito sa inaharap. Kaya naman nagkatitigan ng dalawa ng masama, at sabi ni Miura na ang support magic ay useful din naman sa laban, at sagot ni Rain na bakit hindi nila ito patunayan sa pamamagitan ng battle. Tanong ni Yamza na paano naman ang kanyang pagsasanay, pero tinitigan siya ng masama ng dalawang babae at dito ay magsisimula na silang maglaban. Sabi ni Miura na hindi priority ng isang mage ang malapitang pakikipaglaban, at sagot ni Rain na dahil parehas silang magaling sa mahika ay makikita nila kung sino ang makakabasag ng depensa sa pamamagitan ng offensive magic. Ito raw ay labanan ng kanilang mga skill, at naganda si Rain ng kanyang pag-atake kung saan nagpaulan siya ng mga yelo, at nang tamaan si Miura ng pag-atake ay nasabi ni Yamza na nakagawa ng magic si Rain nang hindi man lang nagsasalita. Nasabi ni Rain na magaling ang ginawa ni Muran dahil ang Muran na tinamaan ng yelo ay bigla na lamang natunaw, kung saan mga sibat naman nagawa sa putik ang umatake kay Rain. Nasabi naman ni Adalman na magaling si Muran pagdating sa support magic pero isang offensive magic ang pinakita nito, at sa paglapit ni Muran sa likod ni Rain ay gumamit ito ng wind cutter dahil ang tamang pagsisimula daw ng laban ay sinisimulan sa pagalingan ng isip. Biglang nawala ang Rain na tinamaan ng wind cutter dahil sa lamang itong double, at sa pagpapakita ng tunay na Rain ay nasa likod na siya ni Muran, at nasabing gusto niya ang confidence nito, at sagot ni Muran na kinagagalak niya na siya ay mapuri. Sa isip ni Rain na hindi siya nagbibiro sa kanyang sinabi, at ngayon naman daw ay ipapakita niya ng bahagya ang kanyang lakas, at sagot ni Muran na kahit ayaw niyang ipakita ang iba niyang kayang gawin ay wala siyang magagawa, pero biglang nagsalita si Adalman dahil maganda raw ang pinakita ng dalawa, samantalang si Yamza ay naisip na hindi na makapaghintay si Adalman na makipaglaban, pero sinabi ni Adalman na mag-break muna sila at siya ay magtitimpla ng kape. Habang kumakain ay sinabi ni Miura na ginamit niya na ang kanyang secret weapon, at sagot ni Yamza na ang tinutukoy ba nito ay ang kanyang wind cutter, pero sagot ni Rain na nagbato si Miura ng patalim kasabay ng paggamit nito sa wind cutter. Tanong ni Yamza kung paano ito naging secret weapon, at sagot ni Miura na ang isang mage ay pinapanatili ang kanilang defensive barrier habang nakikipaglaban, pero mahirap pagsabayin ang paggamit ng anti-physical barrier at anti-magical barrier. Sagot ni Rain na kaya niyang pagsabayin ang dalawa pero mahirap masangga ang maximum na pag-atake ng kalaban, at normally ay hindi ito posible, at sagot ni Yamza na ngayon ay naiintindihan niya na pero sa kanyang isip na isang matalinong pamamaraan ang ginawa ni Muran. Akala daw ni Rain ay nakasama lamang si Muran sa 5 fingers dahil sa pagiging matalino at mautak lamang nito, pero sagot ni Muran na isang maliit na panlilin lang lamang ang kanyang ginawa, ngunit sagot ni Rain na kahit ganun pa man ay magagawa ni Miura na matapos ang laban bago pa ito ma-realize ng kanyang kalaban. Nasabi ni Yamza na ang tamang paggamit ng offensive magic at supportive magic ang sikreto pala upang maging malakas, at payo ni Rain na may silbi naman kahit papaano ang waterfalls training ni Yamza, ngunit kailangan itong mag-concentrate ng mabuti, yung tipong hindi niya na mararamdaman ang pagbagsak ng tubig. Sa isip ni Yamza na hindi niya naisip yun dahil pakitang gilas lamang ang kanyang ginagawa, at dito na magsisimula ang tunay niyang pagsasanay. Sa
umaga ay magic training ang kanyang ginagawa sa ilalim ni Muran at sa tanghali naman ay paggamit ng sandata sa tulong ni Rain at sa gabi naman ay pakikipaglaban sa ilalim ni Adelman at sobrang natuwa si Yamza nang magamit niya ang icicle lance na pinakita ni Rain nung una. Nasabi ni Adelman na mabilis matuto si Yamza pero ginamit ni Rain ang kanyang icicle rain kung saan tumama ito kay Yamza at nasabing hindi niya hayaan na lumaki ang ulo nito. Ilang araw ang nakalipas at pinag-uusapan nila Clayman ang pagsasanay na ginagawa ni Yamza sa tulong nila Muran at pagyayabang ni Clayman na siya ang dahilan ng lahat pero hindi niya nalaman kung gaano kalakas si Rain. Nagawa daw labanan ni Muran si Rain pero ayaw nitong ipakita ang iba pa niyang kayang gawin kung kaya't hindi na sila naglaban sa pangalawang pagkakataon habang tanong nila plus na bakit sila pinatawag at tanong ng dalawa kung may panibago pa silang trabaho. Sagot ni Alvaro na hayaan daw siyang magpaliwanag dahil handa na ang lahat ng sundalo na sasama sa pag-atake at tanging utos na lamang ni Clayman ang hinihintay. Kung isasara daw ni Clayman ang pinto ng underworld ay magiging sagabal lamang ang mahihina sa magaganap na laban pero sa isip ni Clayman na kung ang dati niyang pagkatao ang masusunod ay siguradong gagamitin niya ang mga mahihina upang maging panangga pero ngayon ay kailangan niyang lumakas ang lahat. Ayon daw sa report ng kanilang tauhan ay may kakaibang nangyayari sa loob ng kuweba at kung magagawa nilang maisara ang lagusan ay mababawasan nila ang pinsala. Sagot ni Laplas na tutulong sila sa operasyon at nasabi ni Eva na tatawagin niya na ang lahat ng member ng Five Fingers. Nagtataka si Rain kung bakit siya kasama sa pinatawag at sagot ni Clayman na si Rain ang dahilan kung bakit nila ito gagawin kung kaya't dapat ay kasama ito sa operasyon. Ngunit sagot ni Rain na tinuruan niya na si Yamza ayon sa kanilang napag-usapan. Sa kanyang isip na hindi siya makapaniwala na gagawin ito sa kanya ni Clayman pero sagot ni Clayman na ang meaning ng kooperasyon ay dapat magtulong ang dalawang panig. Sabay na sabi ni Rain na isang kagaguhan ang gusto ni Clayman pero sagot ni Clayman na ang opinyon ni Rain at ang pinapakita nito ay magkasalungat. Biglang pinigilan ni Rain ang kanyang sarili habang sa isip ni Yamza na medyo nahahalata niya na may kakaibang personality si Rain. Sabay sumingit ang isang kinig at sinabing wag daw mag-alala si Clayman dahil papatayin niya ang lahat ng kakalaban sa kanya. Bigla naman siyang chinap-attack ni Eva dahil sa pagiging maingay nito at sabi naman ni Yamza na ipapakita niya ang natutunan niya sa kanyang pagsasanay pero sa isip ni Clayman na anong resulta ang ipapakita ni Yamza isang linggo pa lang itong nagsasanay. Ngayon ay handa na ang Five Fingers upang simulan ang operasyon at pupuntahan na nila ang lugar kung saan magbubukas ang lagusan patungo sa underworld. Pagkatapos noon ay nakarating na sila sa bansa ng Orbic kung saan naninirahan ng mga orcs at nagbigay galang ang leader pagdating ni Clayman habang sa isip ni Clayman na bakit siya wini-welcome. Sinabi ni Gelmod na inutusan niya ang mga orcs na maganda para sa tutuluyan ng kanyang master samantalang si Clayman ay nagtataka sa mga nangyayari kung kaya't hinayaan niya si Perone na magpaliwanag. Sinabi ni Perone na naganda sila ng lugar para maging komportable si Clayman habang ginagawa nila ang operasyon at sabi ni Gelmod na kung hindi siya binigyan ng payo ni Perone ay hindi niya ito maiisip pero sa isip ni Clayman na inutusan niya si Perone para manmanan si Gelmod. Sinabi ng leader na ito na ang pinakakomportabling lugar sa kanila at naganda sila ng prutas at alkohol para kay Clayman pero sagot ni Clayman na hindi na dapat nagabala pa ang mga orcs pero sagot ng leader na natural lamang na gagawin nila ito. Sinabi na daw sa kanila ni Gelmod ang banta sa kanilang bansa kung saan si Clayman daw mismo ang magre-resolba ng problema at dahil grateful sila sa tulong ay hayaan daw sanang gamitin ng kanilang sundalo para sa operasyon. Natuwa naman si Clayman sa magandang pangyayaring nagaganap at nasabi na rin na kung hinahandugan sila bilang bisita ay bakit hindi nila ito tanggapin at tanong ni Clayman kung ano ang ginagawa nito at sagot ni Rin na tinitikman niya ang prutas kung ito'y may lason. Sinabi ni Alvaro na handa na ang top 100 na pinakamagaling sa kanilang hukbo at sagot ni Clayman na isama nila ang sundalo mula sa orcs na sobrang nilang kinatuwa. Inalok naman ni Perone ang alak na hinanda para kay Clayman at humingi ng tawad ang leader dahil ito lamang daw ang meron sila at sa pag-inom ni Clayman ay kanyang sabi na wag na silang magsorry para sa maliliit na bagay at nang ito'y kanyang malasahan ay nasarapan siya sa lasa kung saan sumang-ayon din si Rain sa komento. Mungkahi ni Clayman na mas masarap ito kung malamig kaya si Rain ay pinalamig ang alak kung saan totoo nga na mas naging malasa ito kaya sabi ni Clayman na dalin pa ang ibang alak sa kanya. Inalok niya sila Yamza at Gelmod ng alak at nang matikman ng leader ang malamig na alak ay mas lalo itong nabilib at dito ay naging masaya ang lahat sa mga sandaling ito. Pagkatapos noon ay pag-uusapan na nila ang kanilang strategy at paliwanag ni Gelmod na ito ang mapa ng Orbic kung saan may kuweba sa ibabang bahagi ng maliit na bundok sa Forest of Jura at mukhang konektado ito sa underworld. Naalala ni Clayman sa nakaraan niyang buhay na dito mismo lalabas ang mga halimaw kung saan mga insect type monster ang lalabas at dahil kulang sila sa talino ay kakain
kakainin nila ang lahat ng kanilang makita. Sinabi niya kay Alvaro na dahil may palayan malapit sa kuweba ay kailangan nilang ipagtanggol ito mula sa mga halimaw at alang-alang na din sa masarap na alak na kanilang natikman, kung saan nang marinig ito ng lahat ay nakulan sila sa kanilang master. Tanong niya kung may iba pa bang lagusan sa paligid ng bundok, pero sagot ni Gelmund na hindi niya pa naimbestigahan ang bagay na yun, kaya tanong ni Clayman kay Miura na kaya ba nitong isilang ibang lagusan maliban sa pinaka-entrance. Sagot ni Miura na posible niya itong magawa, ngunit matatagalan bago niya makita ang lahat ng lagusan, pero sagot ni Clayman na madali lamang niya itong makita gamit ang ley line manipulation. Ang plano nila ay palibutan ng entrance at exit upang makorner ang mga kalaban at magpapakawala ng magic si Rain at Muran upang tapusin ito. Sagot ni Alvaro na hindi ba magiging delikado kung mas marami ang lalabas na halimaw kaysa sa kanilang inaasahan at bakit daw hindi nila patayin isa-isa ang mga halimaw na lalabas sa kuweba. Sagot ni Clayman na alam niyang mas madali ang paraan na yun, pero kung hahayaan nilang magsikalat ang mga halimaw ay maaaring masira ang bansa ng Orbic, kung saan na-touch naman ng mga orcs, pero sa kanyang isip na kung masisira ang Orbic ay maaaring magalit sa kanya si Raymore sa future. Sagot ni Alvaro na nahihiya siya dahil hindi niya naisip ang bagay na yun, at sabi ni Miura na ibig sabihin ay kailangan panatilihin ng mga sundalo ang kanilang posisyon kahit hindi natutulog, at hindi naman sumang-ayon si Rain dahil nakakapagod daw ang paggamit ng magic. Sinabi ni Clayman na alam niyang kaya itong gawin ni Rain kung kaya't naisip ni Rain na nais talaga siyang gamitin ng isang Clayman lamang, at nang siya ay mapuri ni Clayman ay pumayag ito agad sa plano. Sinabi niya kay Alvaro na iniisip niya ang kapakanan ng iba at biglang sumingit si Laplas at sinabing ito ang dahilan kung bakit sila kasama sa operasyon dahil silang apat daw ang magseselyo sa lagusan patungo sa Underworld. Nagulat si Alvaro dahil sasali pala ang kanyang master sa laban at sagot ni Clayman na mukhang kailangan niya na daw kasi mag-ehersisyo. Si Peroni at Koenig Brothers daw ang bahala sa himpapawid upang magmasid. Si Rain at Muran naman ang bahalang umubos ng mga kalaban at si Yamsa at Gelmund ang magiging bantay ng dalawang mage. Ngayong nakapagplano na sila ay magsisimula na ang laban at biglang lumapit ang mga lasing na Koenig kung saan inaaya nilang uminom ng alak si Clayman at utos niya kay Peroni na ilayo ang alak sa tatlong kulugong mga ibon.